بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Sura Al-Insan. Ang tao. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanan, hindi ba dumaan ang panahon sa tao na siya ay bagay na kahit bahagya ay hindi man lamang nababanggit? Katotohanan, nilikha namin ang tao mula sa Natfa Amsaj. Ito ay isang pagsubok kung sino sa tao ang may pinakamabuting gawa. Tingnan ang sura, versikulo 67, kapitulo 2. Upang bigyan siya ng pagsubok, kaya't amin siyang ginawaran ng kakayahang makarinig, makakita. Katotohanan, aming ipinakita sa kanya ang landas. Ipinaliwanag at binigyan linaw sa tao ang landas na dapat niyang tahakin, subalit pinili niya na pagiging bulag kaysa sa patnubay. Si Abu Malik Ash'ari ay nagsasalaysay ayon sa pagtatala ni Muslim na ang sugo ng Allah ay nagsabi, lahat ng sangkatauhan ay nagigising sa umaga bilang mangangalakal ng sariling kaluluwa. Maaari niyang ibinilanggo ito o kaya ay palayain. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 203. Magpasalamat man siya o hindi magpasalamat ay nasa kanyang pagnanais.
Katotohanan, aming inihanda sa kanila na kafirun ang mga tanikalang bakal, mga sakal na yari sa bakal, at ang sair, lagablab ng apoy sa impyerno. Katotohanan ang mga abrar, sila ay matutuwid na mananampalataya na may takot sa Allah at umiiwas sa mga gawang makasalanan. Ay iinom mula sa mga tasang may inuming hinaluan ng kafur. Kafur, isang inumin na nakapagbibigay ginhawa at kasiyahan ng dahil sa masarap na lasa nito at mabangong amoy. Isang bukal na kung saan ang mga alipin ng ala ay magsisiinom at paagusin nila ito ay sa kanilang pagnanais ng masagana. Tinupad nila ang kanilang mga pangako at pinangangambahan nila ang araw na ang kasamaan nito ay lalaganap. Ito ang araw ng paghuhukom. At sila ay namamahagi ng mga pagkain bilang pagmamahal nila sa Kanya, sa mga miskin, dukha at maralita. Isinalaysay ni Abu Huraira ang sugo ng ala ay nagsabi, ang isang taong nangalaga, kinupkop ang isang balo na matayan ng asawa, o isang dukha ay katulad ng isang mujahid, taong nakikipaglaban sa landas ng ala, o katulad siya ng isang taong nagsasagawa ng pagdarasal sa lahat ng gabi at nag-aayuno ng lahat ng araw. Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 34. Sa ulila, isinalaysay ni Sal bin Said ang sugo ng ala ay nagsabi, ako at ang taong kinupkup ay isang ulila at inalagaan ito ay makapapasok sa paraiso ng katulad nito. Pinagdikit niya ang kanyang daliring hintuturo sa gitnang daliri na magkasama. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 265. At bihag, nagsasabing, kami ay nagpakain sa inyo alang-alang sa ala lamang. Hindi kami naglalayon ng anumang pabuya o pasasalamat mula sa inyo. Katotohanan, kami ay nangangamba mula sa aming raab ng isang malupit at nakapanlulumong araw na ang mga mukha ay magiging kakilakilabot, ang anyo sanhi ng labis na pagkamuhi dito. Kaya iniligtas sila ng ala mula sa kasamaan ng araw na yaon at ipinagkaloob sa kanila ang nadra, sinag ng kagandahan at kaligayahan sa kanilang puso. At ang kanilang kabayaran ay paraiso at sultang kasuotan ng dahil sa kanilang pagtitiis. Sila ay nakasandig mula rito sa mararangal na sandalan, at dito sila ay hindi nasisilayan ng labis na init ng araw o ng nanunuot na labis na lamig. At ang lilim ng hardin ay kusang lalapit sa kanila, at ang nagkukumpulang hitik na bungang kahoy ay mabababa at naaabot. At sila ay aabutan ng mga sisidlang yari sa pilak at kopitang kristal. Kawarir. Kawarir, ito ang kaputian ng pilak sa aninag ng salamin. Ang kawarir ay yari sa lantay na salamin. Kaya dahil sa kanipisan nito, maaninag ang anumang laman nito. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 103. Malinaw na kristal, yari sa pilak. Kanilang sinukat ito ayon sa nais nilang sukat. At doon sila ay dudulutan ng inuming nasa kupita na hinaluan ng zanjabil, luya. At naroroon din ang isang bukal ng tubig
na kung tawagin ay Salsabil. Si Ikrima ay nagsabi, ito, Salsabil, ay pangalan ng isang bukal sa paraiso at Tabari, versikulo 24, kapitulo 108. At sila ay pinalilibutan ng mga walang hanggang kabataang lalaki upang sila ay pagsilbihan. Kung sila ay inyong masulyapan, inyong aakalaing sila ay tila mga perlas na nangagkalat sa labis na kakisigan at mararangyang kasuotan. At kung iyong sinulyapan ang paraiso, doon ay iyong masisilayan ang isang napakagandang tanawing kaaya-aya, kakaiba na hindi pa sumagi sa iyong pangarap. At ito ay isang kagila-gilalas na maharlikang kaharian. Kanilang mga kasuotan ay yari sa sundus, mamahaling sutlang luntian, at istabrak, nagniningning na pelus. Sila ay ginayakan ng mga pulsera na pilak at sila ay bibigyan ng kanilang raab ng dalisay na inumin. At sa kanila ay sasabihin, katotohanan, ito ang gantimpala na inilaan sa inyo at ang inyong pagpupunyagi ay tinanggap. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Katotohanan, kami ang nagbaba ng Quran sa inyo, O Muhammad, sa bahaging antas o yugto ng pagpapahayag. Sa makatuwid, ikaw ay maging matiisin, O Muhammad, ng may katatagan sa kautusan ng iyong raab, sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng iyong tungkulin sa Kanya at ng pagpapalaganap ng mensahe ng Islam sa sangkatauhan. At huwag mong sundin ang mga makasalanan o ang kafirun mula sa kanila. At iyong bigyang alaala ang pangalan ng iyong raab sa bawat umaga at hapon, mag-alay ng pagdarasal ng Fajr, Zuhur at Azir. At sa ibang bahagi ng gabi, ikaw ay magpatira pa sa Kanya, mag-alay ng Salatul, Maghrib at Isha, at luwalhatiin siya sa kahabaang bahagi ng gabi, ang pagdarasal ng Tahajjud. Katotohanan, minamahal ng mga kafir ang panandaliang buhay sa mundong ito at isinantabi ang mabigat na araw na kasakit-sakit. Kami ang lumikha sa kanila at ginawa namin silang matitikas ang pangangatawan. At kung aming naisin, maari namin silang palitan ng ibang katulad nila. Katotohanan, ito, Quran, ay isang babala. Kaya sino man ang magnais, hayaan siyang tumak sa landas ng kanyang raab, Allah. At hindi mo maaring naisin ito, maliban sa kapahintulutan ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang maalam
ang tigib ng karunungan. Kanyang tatanggapin sa pamamagitan ng kanyang habag ang sino mang kanyang naisin at sa mga zalimum. Zalimum, ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng ala. Sila na kung ipinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mahihinang tao. Kanyang inihanda ang isang mahapding parusa.